Manila. Sana all. Sana all, di Yun ang ba? matindi. Sana all. Kaya mo yon, Romualdez. Naku Kayan po. mo. Yan yung best example, mga Lods, na pag hindi corrupt, talagang maibibigay ang magandang Correct. serbisyo sa mga Pilipino. Hindi nga, seryoso. Corina Sanchez, pro Duterte na. Di ba asawa yan itong si Mar Rojas? Ano nang to pa? Ito talagang mga dilawan na to. Pagkakaalam natin, yung mga dilawan, nasa Malacanang ngayon. Yang si Mar Rojas na lang hata o hindi. Kaya baka nag-pro Duterte. Kasi hindi nabigyan ng pwesto yung si Boy. Di ba ganun yung ano niya, pagkatatraffic niya. Pero bago natin panoorin niya ang video na yan, itong si Robin Sweet Showbiz. Kung bago lang ako sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. So kung gusto nyo sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Dito sa video na to, ibang klase, ibang kalibre ho talaga nitong Tingog Party List at ang opisina nitong si Speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Talaga naman. Arangkada sa pamimigay ng ayuda dyan sa Davao Region. Ibang klase. Gusto ko talaga nilang mabili ang mga Davaoeño. Kaso malabo kong mangyari yan. Ano ba sabi dito sa balita ng Manila Bulletin? Over 90 million worth of cash aid had been delivered to 11,808 beneficiaries hailing from various sectors like healthcare workers, students, youth, and teachers in Davao Region so far this month. Anak ng toka. Palakpakan nun natin ang mga Tambaluslos. Ang dami ng pondo Ibang klase ho talaga itong si Tambaluslos. Pero sa bagay, no, kahit ibigay, pati ho yung yagba niyang luslos, kahit ibigay niya sa mga Davao, naku, malaki ho ang galit ng mga Davaoeño dyan sa mama na yan. Sa totoo lang. Ganito merong bagyo sa Luzon, nag-aayuda ho yung si Tamba dyan sa Mindanao. Ganyan ho ganyan na katindi ang pamumulitika ng utak ng mama na yan. Pero hindi ho basta-basta maliligawan yung mga nasa Davao, no? Napakababoy ho kasi mamulitika nitong si Tambaluslos. Kitang-kita nila sa KOJC. Sa tingin niyo ho ba mga KOJC member lang ho yung nagalit doon sa ginawa ng administrasyon diyan sa KOJC compound? Ano natin kung ano mang gawin ni Marcos Jr., administrasyon ni Marcos Jr., iyan ho ang refleksyon sa dito kay Speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Kung anong galit ng mga Davaoeño dito kay Tambaluslos, diyan kay Torre, diyan kay Marbil, diyan kay Barbers, diyan kay Fernandez, magkakaparehas ng natatanggap na galit yung mga individual na yan sa mga Davaoeño. At hindi ho yan, exempted itong si Tambaluslos. Kaya sa tingin ho natin sa mga susunod na panahon, talagang bubuhusan ho ng napakaraming ayuda nitong si Tamba ang Davao Region. Pero tanggapin nyo lang ho mga kababayan, wag ho kayong mahiya, no? Kung binibigyan kayo ng 10,000, kunin nyo ho, pera ho yan na sambay ng Pilipino kaysa ibulsa lang ho ng mga matatabang politiko na yan. Ito, Speaker's Office Tingog Party List lead distribution of over 90 million cash aid in Davao Region. Palakpakan ho natin. Baka mapansin naman ho kayo ng mga kababayan natin taga Visayas at taga Luzon. Ba't itong si Tambaluslos, puro Mindanao na lang ng Mindanao? Kasi mababa ho ang numero niya doon. Ang trabaho niya, uumpisahan niya hong magpapogi dyan sa Davao, dyan sa Mindanao. Tapos, ano ho yan? Sa bagay, yung kasing bandang Cebu, yung bandang Visayas, kahut-hutan ho niya ng, di ba? Itong si Gwen Garcia, di ba? Nasa administrasyon. Isa pa ho yung ali na yon. Wag niyo kung ano man ang posisyon ng mga konektado doon sa ali na yon o mismong tong si Gwen Garcia, wag niyo iboto yung ali na yon. Kita niyo naman ho, mukhang bruha. Kaya pag uugali, bruha. No, ito mga kababayan, ito lang ang maipapayo ko doon sa mga kababayan nating makakatanggap ng ayuda galing dito sa mga Tambaluslos na to. Tanggapin nyo, magpasalamat kayo, pero wag nyo hong iboto. Dahil yung ibinibigay ho nila na yan, ano lang ho yan, kumbaga, para makapagpakilala sila sa susunod na eleksyon. Yang hong si Tamba, ang ginagawa ho niyang, lahat ng ginagawa ho ng mama na yan ngayong mga panahon na to, konektado ho para sa 2028 presidential election. Nagpapabango ho siya. Actually, lahat ng butas gusto ho niyang punan
'Di ba? Kung sakaling hindi lumusot yung charter change, magpipresidente siya by election sa 2028. Kung lumusot yon, magpa-prime minister siya o kung ano pa man gustong gawin ng tambaluslos. Hindi mo, yun yung nakalatag sa lamesa nitong si Tamba. Ngayong mga panahon na to, yung base sa nakikita natin na galaw nitong si Tambaluslos, habang tinatrabaho ho nila yung pag-aamenda ng ating saligang batas, talagang liniligaw ho niya yung mga tao. Kasi baka mahuli nga naman, dapat dalawa yung ano niya, atake niya. Mag-charter change para maupo siya bilang prime minister o kung ano pa mang pwesto yan. Tapos, kung hindi lumusot yung charter change, mag-aano tayo, mag-antag dito, mag-e-election tayo 2028. Siya rin ho tatakbo. Alam nga naman, ang hirap-hirap niyan. Ang dami ng satellite offices ng Tingog Party List sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi magagamit yan sa 2020. Hindi ho pwede yun. O kaya, tanggapin nyo, pasalamat kayo, pero huwag nyo hong iboto. Ito, lipat ho tayo itong si SB. Naku po, napakatindi ho ng mangyayaring, bakbaka na pagka-mayor diyan sa lungsod ng Maynila. Ito, panuran ko. Yan ba yung boyfriend ni ang pangalan nun? Yung maganda yun eh. Cute yun eh. Yung mga pangalan ng artista na yun. Si Rian Ramos. Oh, maganda. Boyfriend ho ba niya yan? Siya, parang tagilid ata yung manok natin dito. Sino bang manok natin sa lungsod ng Maynila? Sino ho bang manok natin dyan? Hulaan nyo kung sino. Siyempre, si Yorme. Oh. Yorme tayo dyan. Sino gusto nyo? Si Hani Lacuna? Aso ho yun ng administrasyon. Hindi ko alam kung anong galaw nitong si Sam Versosa, pero mahigpit hong mangyayaring laban dito sa mayor. Mabibigat ang pangalan eh. Tingnan nyo naman. Pinagkakaguluhan ho. Kita nyo naman ho mga kababayan. At sa tingin nyo, siya mananalo dyan, Hani Lacuna, Yorme Isko, o itong si SV. Bahala ho sila dyan. Wala na, yun. Nawala yung isa, pero meron pa tayo dito, pero ayan na ho natin yun. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin itong itong si Rated K. Sige nga, pakinggan natin. Dati na ang asawa ni Corina Sanchez na si Mar Natutuwa ho tayo dito kay Robin Sweet Showbiz. Okay din ho yung niya, yung mga arangkada niya sa content niya. Okay. Subscribe niyo rin ho, Robin Sweet Showbiz. Ayos din, ayos. Rojas ay kamag-anak nila Liza Araneta Marcos. Correct. Pero hindi natin sure kung loyalista rin ba itong si Corina Sanchez. Kamakailan kasi ay naging trending at usap-usapan ang pag-feature ni Corina Sanchez sa kanyang programang Rated Corina, kung papaano nag-level up, nag-power up ang Davao City, kung papaano ito'y lumago at lalong gumanda pa. Kaya't ang mga netizens ay napapaisip, isa na bang pro Duterte itong si Corina Sanchez? Dahil maging si Corina Sanchez ay talaga namang namangha. Isa sa kanyang hinangaan sa Davao City ang underground cabling system ng Davao City. No more. Galing, no? Yan ho, no? Ba't di kaya gawin sa buong Pilipinas yan? Yung parang parang Spider-Man yung parang spaghetti, mga kawad ng kuryente. Sa Davao ho, walang ganon. Parang nasa ibang bansa ako kayo, parang nasa mga first world country kung tawagin, di ba? Yung mga kuryente nila wala na doon sa mga mga poste. Yung kuryente nila nasa ilalim na ng lupa. Galing ng mga taga Davao. Kaya palakpakan ho natin si Tatay Jim. Paklase talaga, Game. Spaghetti wires. Unlike nga daw sa Manila, Galing, sabit-sabit ang mga kable ng kuryente. Ang linis Pero ng dito sa karsada. Davao, tingnan nyo naman, napakalinis. At kung Ang galing. paano na i-promote ni Corina Sanchez ang Davao, abangan sa buong video. Napapaisip po tayo lipat na kaya tayo ng Davao? Lipat na tayo ng Davao? Parang gusto na natin lumipat ng Davao. Papaisip tayo. Ang ganda kasi sa Davao Para kang
yung future ng buong Pilipinas bago mapunta sa Visayas at Luzon at Visayas, makikita ho muna natin diyan sa Davao. Samantala, ikinagalit ng mga netizens ang ayuda ng Marcos administration para sa Naku, yan na nga ba? Ayuda na 2025 naman. na 591.8 billion pesos na nakalaan lamang para ipamudmod at maging ayuda. Samantalang ang ating free higher education abay 23.38 billion pesos lamang. Kaya't nagagalit ang netizens. Bakit Ano yan, makakalkal ho lahat yung mga kabalbalan ng administrasyon. Akala siguro nila, maiikutan nila. Akala nila pagkatapos na pag-usapan ng budget sa budget season, pagkagagamitin na, makakalimutan ho yan ang sambayan ng Pilipino. Again, babalikan ho natin lahat ng kabalbalang pinaggagawa ng administrasyon na to sa mga susunod na panahon. Kung inaakala nila na lilipas lang ng ganun-ganon ng lahat ng nangyayari ngayong mga panahon na to, nagkakamali ho sila. mas malaki pa ang budget para sa pamumudmod ng ayuda? Heto pa ang sabi ni Miss MJ Kempo Reyes. Distorted priorities. 592 si Ma'am billion MJ, no? pesos Di pa for napasyalan ayuda yung ba yung Ma'am MJ? and merely 23 billion pesos for free higher education. Anong Oh! klaseng kaloko? Aba, meron ho tayong nakita dito. Teka lang. Ito ang pag-usapan natin mga kababayan, no? Marami hong iba't ibang mga grupo ang inihimok itong si Pastor Kibuloy na tumakbo ng pagkasenador. Sang-ayon ka ba tumakbo si Pastor Apollo C. Kibuloy bilang senador? Naku po, matinding katanungan yan. Kung tayo tatanungin, wag siyang tumakbo. Kasi kung ang instruction sa kanya ni Tatay Digong bilang malapit na kaibigan at kung rinerespeto nitong si Pastor Kibuloy na yan hong mukha ng KOJC na dumistansya na sila sa politika, kung tatakbo pa rin siya, parang hindi niya sinunod ang kagustuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng KOJC, medyo dumistansya na muna sa politika. Mag-focus na lang sila doon sa kanilang pagbibigay tulong, no, doon sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng KOJC. Napakagandang advice ho nun, galing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nahihirapan din ho yung mga miyembro, no? Nahihirapan ho sila sa politika dahil alam naman ho natin, hindi naman bago sa atin na ang KOJC ay talagang tumutulong para sa nation building. At tayo ho'y natutuwa doon sa napakaraming istasyon. Yung KOJC na yan, talaga sila ho nakikita nating nagbibigay ng kumbaga, tinutulungan ng pamahalaan sa abot ng kanilang makakaya pagdating sa paglaban sa insurgency, no, papalaganap ng makabuluhang mga balita, yung mga accomplishment ng pamahalaan, hindi puro puna kagaya ng mainstream media. No, yung mga traditional mainstream media ho kasi puro puna lang yan. Wala ho silang ipinapakita ng magandang nagagawa ng pamahalaan. Ngayon, no, kung tatakbo itong si Pastor Kibuloy, nasa kanya yun. Pero kung ang narinig natin kay Tatay Digong, dumistansya na muna itong KOJC sa politika, dapat yun ang sundin nila. At kung papasok sa politika itong si Pastor Kibuloy, parang, siguro tanong lang naman to, pero maganda na rin na pag-uusapan natin, no? Kasi hindi ho natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na oras. Oras na lang ho bibilangin natin kasi bukas 7 na. Tapos 8, last day na yon, Congressman Marcoleta at itong si Attorney Vic. Diba? Yun na nga ba sinasabi natin? Yun lang ho hinihintay natin Kung Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez. Sino pa ba? Yan si Spock Sari, kung gusto niya, di ba? Why not? Mag-senador siya, malay natin. Yung ginagawa sa kanya na yan, maramdaman ng ating mga kababayan yung panggigipit na ibinibigay nila dito kay Spock. Kasi di siya makakapangampanya. Nakakontempt siya dyan sa House. At sa tingin ho natin, hindi ho nila tatapusin ang investigasyon na yan. Hindi ho sila gagawa ng committee report hanggat hindi natatapos ang kongreso na to. No, sasagarin ho nila yung investigasyon na yan hanggang 2025 Senate midterm election. Tuloy natin itong kay Robin Sweet Showbiz. To, kung sa bagay, ano pa nga ba ang maaasahan natin sa mga politiko na ang nais lang naman nila ay manatili sa pwesto at magkasasa sa pera ng taong bayan? No. Siyempre nga naman, unlike ayuda,
Mas traceable kasi ang free higher education at hindi kailangang dumaan sa mga congressman. In other Yo. words, hindi makakakurakot at hindi magagamit ng mga politiko ang pondo for free higher education. Ano, mamimigay sila ng scholarship? Ganon? Hindi, no. Pangit ho yun. Rektang vote buying na kagad. Anong scholarship? Hindi ganon. Mamigay sila ng pera. Para rekta ng pambili ng boto sa 2025 midterm election. Yun. Bili ng boto. Mas may impact ang free higher education than ayuda. Meaning, mas makakatulong ito later on para mabawasan ang kabobohan at kahirapan. Siyempre, mas gusto ng mga politiko na manatiling bobo at mahirap ang mga tao para mas madaling mauto at makontrol. Kaya hanggat mga kurap at kahaman ang mas makapangyarihan, huwag na tayong umasa na mas bibigyan ng prioridad ang free higher education at livelihood training. Samantalay narito ang video na kung papaano na i-promote ni Miss Corina Sanchez ang kagandahan at kaunlaran ng Davao City. Narito ang kanyang comment at reaction, panoorin natin. Manila, sana all. Sana all, di Yun ang ba? matindi. Sana all. Kaya mo yon, Romualdez. Naku Kayan po. mo. Yan yung best example, mga Lods, na pag hindi corrupt, talagang maibibigay ang magandang Correct. serbisyo sa mga Pilipino. Hindi puro ayuda. Diyos mío, Marimar. Ang kailangan ng mga Pilipino, magagandang proyekto, kwalidad na proyekto, at mapapakinabangan natin habang buhay. Kaya kahit anong pilit yung sira sa Davao City, the result itself, kahit anong pilit yung hila pababa sa mga Duterte, the result itself, Saka yung mga Dabawenyo, hindi ho sila basta-basta maluloko. Kahit na gaano pa ho kadami yung ipamigay nilang kung ano-ano, kahit ano pa yung ipamigay nila, itong si Tambaluslos, kahit napakarami pang ayuda, hindi ho basta-basta maluloko yung mga mga tao dyan sa Davao. ang sasampal sa inyo kung gaano ka mahusay at dekalidad ang serbisyo pag ang mga Duterte ang mga namumuno. Kahit ilang ayuda pa ang itapal nyo sa mga Pilipino, ang mga Pilipino, sila na mismo ang makakakita kung sino at ano ba talaga ang mga magagandang proyekto. And Duterte and Davao City lang, no, ang makikita mo at napapakitaan mo ng pagka-agresibo na talagang gustong i-improve ang isang siyudad, 'di ba? Gustong talagang ibigay yung kwalidad at safety na serbisyo sa mga Pilipino, at yan ang Davao City. Oh, di kayo makarelate, mga buhaya. Hindi kayo makarelate, no? Kasi nga, mga corrupt kayo. Ano kaya sa palagay Ayun na nga ho mga kababayan, kahit ano pang gawing paninira, ayuda para mawalan ng gana yung mga tao sa Davao dito sa mga Duterte na to, malabo ho atang mangyari yun. No, itong mga ginagawang pang-aayuda nitong si Tambaluslos diyan sa Mindanao, diyan sa Davao, malabo ho yun. Hindi ho basta-basta kakagatin ng mga Davaoenyo yun. No? At ang matindi ho dito, nagulat ho tayo, meron ho tayong napanood na video, hanapin lang ho natin doon sa may Bamban Tarlac. Ngayon, yung mga tao mismo doon sa lugar na yon, talagang nananawagan sila para patakbuhin ulit ng pagka-mayor. Itong si Alice Go, ang tindi nga nagtataka tayo kung ito spy, kung ito kung ano-ano mga pinaggagawa diyan sa Bamban Tarlac. Dapat ho sana galit yung mga tao ngayon doon sa lugar na yon dito kay Alice Go. Kaso nagpapakita ho sila ng suporta, talagang nananawagan sila na tumakbo siya ng pagka-mayor ulit. Hindi ho ba napakalaking sampal sa pagmumukha ni Risa Hontiveros yung pinapakita ng mga tao diyan sa mga kababayan natin diyan sa Bamban Tarlac ngayong mga panahon na to. Ibang klase ho. Ngayon naman mga kababayan, dumako ho tayo.
dito kay Congressman Rodante Marcoleta, no, tapusin lang ho natin itong kanyang napakahusay na punto dito, kaugnay doon sa kanyang mga kasama dyan sa House of Representative na wala nang ginawa, hindi na nagtrabaho, ang ginawa na lang ho nila, namulitika na namulitika. Ito ho mga kababayan, panoorin ho natin to. Kukumpara mo talaga. Kailan mangyayari kayo sa Pilipinas yan, ano? Kung may mga tanong dito sa ating pinag-uusapan, ang ganda, follow up lang ho, no? Doon sa nabanggit nating oversight function, oversight power ng Kongreso. Ano daw po ang pananagutan kapag hindi natutupad ng Kongreso yung kanilang pananagutan na yun, yung oversight power? Dapat huwag na silang iboto. Ganun po ba? Rekta Yan yan. ang kaparusahan. Ay, okay. Kasi yung mga nagpapatupad nasa executive department, Opo. may mga pananagutang nakalatag sa batas. Kung ano man yun, ipataw sa kanila. Oo. Kaya lang, ang tinatanong nila, yung mga miyembro ng Kongreso na hindi Yan, naman yung mga ginagawa itong mambabatas oversight, natin, oo. edi parusahan nyo rin sila. Huwag nyo nang iboto dahil hindi na ginagawa yung tungkulin nila. Yun lang ang parusang kayang gawin natin kung ano? Pagdating ng eleksyon, huwag na natin... Huwag mong nilalang yun. Yun ang pinaka... Oo nga pala, no? Yun, ay makapangyarihan yung ano na yun eh. Oversight Taong power bayan na. yun eh. Oho. Yun ang may sovereign power naman yun. Oho. Nasa taong bayan yun. So parang pag sinabi... Bakit pa pinipilit nyo kasing ihalal yan? Hindi na magginagampan ng tungkulin. Sinasabi ko na Ayun na nga. bantayan natin ang batas. Ito nga eh. Tuntunin na nga namin sa House of Representatives. Ayaw pa nilang ipatupad eh. Oo nga. Pinapaalalahanan ko lang sila. Nagalit silang lahat sa akin eh. Oho. Oh. Iboboto nyo pa ba yung mga yun? Samantalang kayo din naman ang bumuo nun kong, di ba? Mga miyembro ng Kongreso. Binuo namin yun. Oho. Ang tagapanguna nga nun, yung majority leader eh. Oo nga pala, no? Oh. Oho. Mabubuo ba yun nang hindi pinag-usapan? Oo. O, lahat kami titingin dun eh. O, ito yung draft namin. Tingnan yung mabuti kung ano to. Lahat kami, alam namin yun eh. O, nung ipakita ko sa kanila, ba't naman ka ako, hindi nyo tinapad ito? Yun na nga. O, noted, ganyan. Noted, Your Honor. Yun lang. Ay, nako. Pero sa Senado, kung 24 na yun, marami pa po doon na hindi nagsasalita. Siguro dapat pala makaganti-ganti mo lang ang butante sa kanila. Ni oversight function pala, hindi nagampanan eh. Dapat pala, wag natin ibalik sa ano, magpalit na tayo ng iba. Di ba? Ba, Magpapalit na pala na kami ng iba. Maglalagay kami ng bago, kung. Bago. kayo naman ang may kasalanan. Oo. Hindi nga kasi, teka lang, Kong, ito, siguro, tanong ko na po ng diretso sa inyo, baka ito na rin ang tatanong ng ating Hindi, mga... Opo. tuloy mo doon kasi Oo. marami pala kamong hindi nagsasalita. Opo, iba ho doon kasi sikat lang eh. Oo nga, May pero- pangalan na kasi, artista eh. Pero nagtagal naman sila doon, hindi ba? Yung isa nga pong senador, Kong, 17 taon na pala, may nagsumay, 17 taon na palang senador. Ni isang beses parang hindi nagsalita mula nung naupong senador eh. Wala naman nagko-complain eh. May nagko-complain ba? Yun. Sino yon? Si Lito Lapid. Ako talaga, pagdating dito kay Lito Lapid, wala ho sa atin yan. Makikita lang yan, pagkatatakbo, manunumpa, wala na, hindi nyo na ho siya mahagilap. Nandun ho siya sa dyan sa teleserye ni Coco Martin, doon ho sila nag-ano. Doon nyo ho siya makikita, bilang supremo. Doon niya linalabanan ng kasamaan sa teleserye. Tama ka. Oo nga Meron naman. bang, may mga mamamayan ba na sumulat sa'yo? Oho. O tumawag dito, nag-text kay Nelson, halimbawa? Oo. Mr. Nelson, kanya halimbawa, ba't po ganito yung nangyayari sa atin? Oo. Bakit po ang daming ipinangako ng mga kandidato na ibinoto po namin? Oo. At sila naman po ay alam naming nagtagal na dyan, pinagbigyan po namin sila, pinagtiwalaan namin sila sa mahabang panahon. Mr. Nelson, kanya, bakit po hindi naman nagbabago po yung buhay namin? Meron ba sumulat sa inyo? Oo nga, no? Parang wala namang ganun ko sa amin. Ang iba, nagtitext lang po, pero... No, pero sa akin, walang sumusulat, pero Oo. pagka ako'y pumupunta sa yun ang Magsasabi. tinatanong nila sa akin. Oho. Paano naman ang gusto mong isagot ko sa kanila? Opo. Oo. Baka naman magdamdam sila. Pwede ko ba sabihin, kayo po may kasalanan yan. Sino po ba naglagay sa kanila? Hindi po ba kayo? Oho. Medyo
nag-iingat naman akong sabihin sa kanila, baka sabihin na, ito naman Ako pa sinisi. nagtatanong lang naman kami, kami pa ang sinisi. Pero sa katotohanan, meron nga silang konting pagkukulang di ba, Jen? Oo nga po naman. Kilala mo ba si Nelson, analyzer ito. Opo. Kilala mo si Albert Einstein, Nelson? Oo. Yan. Kaibigan namin ni Janet nung araw. Si Albert Einstein. Sa aking pagkakaalam, ito yung pinakamagaling na physicist. Ano? Opo. Yan ang naka-invento ng theory of relativity. Di ba? Iyo. German yan. Opo. German. So, pinakamagaling na physicist, scientist sa ating panahon. Ano ba yung sinabi niya? Insanity is doing something over and over and over again. Oho. But expecting different result. Difference. Nako. Tagalog. Ayun. Insanity nga yun. Kabaliwan. Ang gumawa ka ng paulit-ulit na pare-parehong bagay, pero naghihintay ka ng bagong resulta o ng iba-ibang resulta. Nakuha nitong si Sir Nelson. Palakpakan ho natin. Yun ho ang ating magiging mantra dito sa papalapit na 2025 election. Di ba? Kung maghahalal tayo ng paulit-ulit na mukha dyan sa Senado at House of Representatives, tapos aasa tayo na uunlad itong bansa na to, mga baliw ho tayo. Ayan. Kabaliwan nga naman yun. Isang kabaliwan. Sanity, correct. Tama naman yun. Ng bago. Ano rin ho yun, ina-apply din ho natin sa buhay natin yun. No? Pagka, ewan ho natin. Meron, yung mga Pilipino talaga, tanggapin na ho natin, madaling bulahin yung karamihan sa mga Pilipino. Kaya umaabot tayo doon sa punto na, ihalal nyo ako, ibalik nyo ako, magbabago. Diba? Ibabalik ho natin, ano mangyayari? Yun na naman. Ulit-ulit lang ho, nasa cycle tayo. Yung nag-iisip ng ganun, sabi niya, paulit-ulit mong ginagawa niya, hindi ka na nag-iba ng patakaran sa buhay pagkatapos, nag-i-expect ka naman. Ikaw naman yung umaasa na may mangyaring Bago. iba sa buhay mo. Oo. Hindi ka ba baliw? Sabi ni, yun, parang ganun ang tanong Sabi ni Einstein. Albert Correct. Einstein. Opo. Paano kaya kung halimbawa, sa magalang na pananalita, sinabi mo yun, Jen, Opo. meron po kasing matandang nagsabi sa akin, Okay. Oo. hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya kasi baka hindi niyo po kilala. Yung po palang paggawa ng isang bagay na paulit-ulit at pagkatapos ikay umaasa na may pagbabagong mangyayari sa buhay mo, yun po pala isang kabaliwan. Nako. Kabaliwan. Ba't mo naman nasabi sa akin yan? Sabi naman nung nagpukwento ka kasi po baka hindi nyo napansin, paulit-ulit nyo pong binoboto yung mga yun Umabot nga ng 17 taon Pagkatapos, kayo na rin po ang nakapuna. Oo. Kaya na sinasabi ni Jen kanina, hindi naman nagsasalita Oo. O tapos umaasa po kayo na may mangyayaring pagbabago. Correct. Ang sabi lang sa akin ko, ganito, nanong malyari, Abi. Nanong malyari. So, alam mo, sa simpleng at payak na pananalita, gusto sabihin ni Albert Einstein, Nelson, gusto mo ng pagbabago, bumoto ka ng bago. Ayun. At yung bago na yun, higit na, kitang-kita mo naman kayang-kaya niyang gampanan yung kanyang tungkulin ko, no? Kahit kopya lang ang kinakain. Paano kaya kung nakakain pa yun ng medyo malaman-laman ng konti? Ayun na nga po. Kung yun Pero huwag nating tinitrivialize yung hopya dyan. Ang hopya ay pagkain ng masa yan. Correct. Kaya siguro yan Isa ho sa paborito ho din ho nating merienda yan, no? Hopya. Masarap ho yan, masarap. malapit naman sa puso ko yan. Itong ang sinasabi nating hopya ngayon na pinag-uusapan medyo may kamahalan pa nga mahal yan na po Ayaw yan. po ko, commercialize Alam mo yung hopya sa Tarlac? Oo. Oo. Yung pagtawagin ni hopyang baboy. Oo. Hopyang babi. Babi ang tawag po. Kapag kaluma na yung nabili mo talaga namang pagtityagan mo napakatigas na Yes. Pero nandun pa rin yung yung konting
linamnam na makakain mo. Oho. Pamatid gutom yan, Kong eh. Nako. Naalala ko nung nagpunta tayo ng San Jose Nueva Ecija ko, di ba kumain tayo ng 2 hopya eh. Busog na busog kayo eh. Yung malalaki yun eh. Napakalaking hopya no? Yung Hopiang Marquez yun. Marquez, Marquez Restaurant. Tama, buti Kaya naalala sinasabi niyo. ko sa'yo. Oo, Hopia nga ang ating paborito nga, Jen. Kanina ko pa iniisip yung pangalan ng Hopiang Marquez. Marquez nga. Kaya pagka, kikitain nyo itong si Kong Marcoleta, dala nyo siya ng hopya. Oo. Oo. Yung kinakain yung hopya ube, pang mayaman na yun eh. Ang sabi nila, Hopiang baboy. Pero alam mo, may palagay akong may pinaghalong kundol at saka sibuyas yun. Kundol Kaya po yun. masarap. Kundol. Hindi, iba minalagyan. Ayun na nga mga kababayan, usapang hopya na ho. Nagutom ho tayo dito sa usapan na to. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Dire-diretso lang ho tayo sa pagsuporta dito kay Kong Marcoleta, dating Pangulo Rodrigo Duterte, Atty. Vic Rodriguez, lahat ng nasa lineup ng PDP Laban, susuportahan ho natin yan. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Malinat ng Pilipinas.